Siguro naman halos lahat ng nakikinig ay na-experience ng may imaginary friend. Ang nakababatang kapatid, pinsan, or kahit kayo mismo nung kabataan nyo. Pero paano kung yung imaginary friend na yun ay nakita na ng tatlong bata mula sa iba't ibang edad? At paano kung hindi ganun ka-friendly? Ito ang part 2 ng kwentuhan natin kay Elle. Kung di mo pa napapakinggan ng part 1, balikan mo na yung last episode. Episode 263, ang astral travel ni Elle. May iilang connected na usapan dito at syempre may iba pang kwento gaya ng iilang experience ng asawa ni Elle, ang higante sa kwarto at syempre ang multo sa Caloocan. Enjoy! Itong asawa ko, meron din siyang mga kwento kababalaghan. Ito ang bukas ng third eye talaga. Ah, talaga? Siya talaga yung open ng third eye. Oo. Kaya, hindi bago Hindi siya sa kanya itong nagugulat mga, sa ganyan. sa mga kwento ko to, hindi siya nagugulat sa ganito. Alam na alam niya yung mga ganyan. Pero wala siyang ganun. Meron ba siyang sepia moments? Wala siyang ganun. Wala. Mamaya may kukwento ako about Okay. sa kanya na Sige. I think bago rin sa pandinig nyo. Okay, oo. So yun. Pero yung mga madalas niyang na-experience is yung mga normal na nakakita ng ganito sa peripheral niya, nakita niya, akala niya tao, hindi naman pala. Mga normal. Tapos nasa sobrang sanay na niya, wala na. Dead man na lang siya. Gano'n na lang yung ano niya. So yan ang kwentong, I'm not sure kung if we Grabe. can call it Oo. astral projection or what. Yes. So, Kasi imagine mo, yung three times ko na-experience yun, iba-iba yung eksena, hindi siya, Iba-iba, hindi yes. siya the same. Oo. Anyway, first time ko, yun, tama ka naman. First time ko marinig talaga yung So, yun ang ganyan. aking, kakaiba. Tapos, Yan na. ang next na kwento ko is since nagpunta na tayo sa Caloocan, kasi yung unang stop ko, Makati, sumunod Taguig, ngayon nasa Caloocan na tayo, Yes. nagka-travel na tayo, palayo. Papunta na tayo north. Yes. Yan. Oo. So, ito mga ikakwento ko naman is kwentong Caloocan. Okay. Meron na tayo kwentong Aba, Caloocan. yun na yung part 2. Part 2, kwentong Caloocan. Okay. Gusto ko sana, may isi-share sana ako sa'yo na video, kung okay lang sa'yo. Kasi itong video na Nakakatakot ba yan? No, hindi siya nakakatakot. Okay. Pero related siya sa ikakwento ko sa'yo. So, dito sa Caloocan, merong tayong mga bagets, mga bata, merong mga kids dito sa bahay. Ngayong mga batang to, meron silang imaginary friend. Okay. So, alam kong very common na sa inyong imaginary friend kasi lagi yung napapakinggan to. Pero ito, Yes. siguro pag narinig mo ito yung kwento, doon mo marirealize na it's different from the other stories na narinig mo about imaginary Yes. friend. Okay. So, itong si imaginary friend, dalawa sila. Pangalan nila ay Panji and Pandap. They have Okay. names. Okay. So, si first generation kid, siya ang unang naka-experience kay Panji tsaka kay Pandap. So, si Kid 1, wag na lang natin sabihin ng basta Kid 1. Wag na. Oh, Kid Kid number one na lang. 1. Oo. Si Kid number 1, siya ang sa kanya unang nagpakilala si Panji tsaka si Pandap. Tapos lagi silang naglalaro sa ilalim ng lamesa. Tapos sabi nung lola, anong ginagawa mo dyan sa ilalim ng lamesa? Sabi ni Kid number 1, lalaro. Lalaro kami ni Panji. Lalaro kami ni Pandap. So akala nung lola, make-up names lang Oo. sila. Yes. Oo. Kasi syempre bata. Oo. So wala namang nothing unusual. Naglalaro lang sa ilalim ng lamesa, nagsasalitang mag-isa. Wala namang scary, wala namang kwentong, hindi naman siya alarming. Kumbaga parang, naglalaro lang yung bata, wala namang, hindi naman, kumbaga, there's nothing to be concerned about kasi ano naman siya parang normal, naglalaro lang yung bata. Anyway, lagi lang nilang, kumbaga, si Kid number 1 lang ang nag-introduce sa amin na sila May ay si pangalan. Panji at Oo. si Pandap. Oo. Okay. After so totoo yung sinasabi nila na lahat tayo may third eye, Oo. pero once you reach a certain age, parang Yes. nagsistop siya.
Oo. Kaya lahat ng bata mayroong imaginary friend pero hindi natin alam, third eye pala nila ay bukas. Parang ganon, di ba? So, si kid number 1, na-hit niya yung certain age, I think, 6, kung 6 siya, 9. Kasi 3 years ang gap ng lahat ng bata dito eh. Tig 3 years. So, nang na-hit niya yung 9, pagka 9 years old niya, hindi niya nakilala si Panji at si Pandap, hindi niya maalala. So, pag tinatanong namin siya, naalala mo pa si Panji? Kilala mo pa si Pandap? Sabi niya, hindi. Sino yun? Okay, so dead man na. Hindi na namin inano. So, si kid number 2, eto na yung 6 years old. Kasi di ba Okay. 9 years old na si Yes. kid number 1. Si Juan, oo. So, si kid number 2, nag-6 years old na. Eto na si Panji at Pandap. Siya naman ang sumunod na nakakilala kay Panji at kay Pandap. Ngayon, nagtataka kami na bakit kilala ni kid number 2 si Panji at si Pandap. Oo. Eh, hindi naman nakwento ni kid number 1, Number 1. si Panji at si Pandap kay kid number 2. Okay, oo. So, nagtataka kami. Sabi, paano mo nakilala si Panji at si Pandap? Wala, lalaro kami. Tapos, hindi ko maalala kung sino. Teka lang. Babe, sino ang nanay? Si Pandap o si Panji? Si Pandap, no? So, yung mag-ina pala sila. Kasi sabi nung kid number 2, di ba tinatanong namin, ganyan, sino kalaro mo, ganyan. Wala na, alis na si Panji, sinundo na ni Pandap. Oo. So, akala namin, dalawang bata yung Panji at Oo. Pandap. Kay kid number 2, namin nalaman na si Pandap ay ang nanay, si Panji yung anak. Okay. So, sinusundo lagi kumbaga, kaya lang nakikita ni kid number 1 si Pandap kasi sinusundo pala niya si Panji. Kumbaga, time to go home na. Enough na yung playtime. Parang ganon. Oo. So, doon namin nalaman kay kid number 2 na ang nanay pala ay si Pandap, ang bata ay si Panji. So, sinasabi niya na, wala na alis na si Panji. Sinundo na siya ng mama niya, si Pandap. Ayan. Lagi yun. Naglalaro sila sa may damitan. Nagtatago yung kid number 2 sa damitan. Tapos tatawa siya kasi parang naglalaro sila ng tagu-taguan. Yan. So, gano'n naman. Pero, hindi naman nakaka-alarm. Kasi normal laro ng bata. So, yan. Pinabayaan lang namin. So, ito na. Sumunod is kid number 3. Okay. Si kid number 3. So, si kid number 2, nag 9 years old na, hindi niya nakilala si Panji at si Wala Pandap. na. Nakalimutan na, ganun. Oo. Nakalimutan na niya. Actually, teka lang, tama ba yung age na sinasabi ko? Hindi ko maalala, pero yung age gap nila, 3 years talaga, pero hindi ko alam kung tama yung 6 pa siya or what. Basta ganon. Yes, oo. So, hindi ko maalala kung anong age nila nung natigil si Panji at si Panda. Pero, kumbaga, point of the story is, once they hit that certain age, hindi na nila kilala si Panji at si Panda. Oo. Ngayon, si kid number 3. Si kid number 3, nakilala si Panji at si Panda. Hindi na kwento ni kid number 2. Yes, So, syempre, hindi nakilala ni kid number 1, hindi nakilala ni kid number 2. So, hindi nila nakwenta kay kid number 3. Yes. The thing is, hindi in-entertain ni kid number 3, si Panji at si Pandap. Oo. So, si Panji at si Pandap, tinatry niyang pumasok sa kwarto. So, si kid number 3 is my kid, ha? Oo. Yung kwarto namin may harang. Para hindi siya lalabas ng kwarto. Diba gano'n naman normally pagka sa bata, may harang yung door. Yes. Para hindi mahulog sa hagdan or what. Ngayon, hindi, bulol kasi yung anak ko. So, hindi niya masabi yung Panji, Panda pa noon. Pero nagtataka kami, lagi siyang nasa door, tapos sinasabi niya, no. Oo. So, parang sinasabi niya, huwag kang papasok sa room, hindi ka pwede dito. Yes. Ang ginagawa niya, ilalabas niya lahat ng toys niya, ilalabas niya doon sa other side ng harang. Oo. So, kung gusto mo maglaro parang ganun yung concept eh. Yes. Kung gusto mo mag-play, diyan ka Diyan ka. sa labas ng harang, dito ka sa loob. Yan yung toys. Oo. So ngayon, every time na umuwi yung asawa ko, lagi siyang tatanong, bakit nandito yung mga laruan Oo. ni sa kid labas. number 3? Oo. So ako naman, ang explanation ko doon, malay ko, gusto niyang ibato yung laruan niya eh. So yun yung nasa isip ko na parang, Yes. wala lang, gusto lang niya ibato yung laruan niya. Hindi ko naman alam kung anong explanation yan. Wala namang explanation lahat ng bagay, di ba? Kumbaga, yan ang trip niya eh. Oo. Pabayaan natin siya sa trip niya. Oo. Yung pala, tapos lagi niya sasabi, no.
No. Yes, yes. Tapos Oo. lalaro lang niya, lalabasan niya. Everyday yun. Everyday. Everyday. Oo. So sabi niya, no, no, no. Tapos laro, lalabas niya, ganyan. Every day, ganun ang nangyari. So, ano pa nangyari? No? Basta lagi siyang ganun na hindi niya pinapapasok tapos nagagalit siya. Mm-mm. Ngayon, dumating sa isang point na nagalit yung anak ko. Mm-mm. Nagsuot siya ng gear niya. Kasi ito yung kasagsagan ng Marvel. So, suot niya yung meron siyang shield, meron Yes. siyang mga sword. Oo. Basta marami siyang sinuot na gear. Suot, oo. Tapos inaway niya. And from then on, hindi na nagpakita si Panji tsaka si Panda. Ngayon, Paano inaway niya? Sinisigawan niya, gano'n? Ano? yun yung Ayan. papakita ko ngayong video. Okay. So, na-timingan ko, Oo. kasi syempre natutuwa ako sa kanya na akala ko kuda lang siya ng kuda kasi bulol siya eh. Oo. Blah, 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 blah. Ah, So, oo. saktong-sakto. Sabi ko, ay, ang ingay ng anak ko, daldala. Binidyohan video ko. ko na. Hindi Oo. ko na maakalain na yun yung time na inaaway niya si Panji tsaka si Panda. Oo. So, let me share. Dito ko na lang, pakita ko dito sa mga nandito. Kung okay lang sa'yo. Sige. Pero kung gusto mo sound lang, pwede naman. Sa episode, audio na lang kung gusto mo, kahit tanggal natin. Ayan, sinend ko na sa video. Sa email. Sa email ito, sige. Ayan na. Ayan ito, na. ah. Play ko na. Wag yung pagtawanan yung itsura ng Oo. anak ko. Ready na siya Ayan, nagsuot siya makipaglaban ng gear. talaga, no? Oo. Ayan na, play natin. So, sana malakas. Okay, so dahil video ito ng bata, natural, di natin pwede ito pakita. At sabi nga ni El, para na lang dun sa mga kasama sa call. Pero kayo, pwede nyo mapakinggan ang audio ng video na pinanood namin. Away, spider! Hey, Rob! There's the spider! Out there I am! Zip here, they go away! Stand there! They stand there! Diba? Dito! Yun! Maaway tayo! Yun! Na! Yan! Dito! Out there! Hey, Rob! Ayan! Daan niya ang spider! Pandip, papagaling ka. Pandip, pipindot ko to. Babe, narinig mo yun? So yun yung nasabi ko niya, babe, narinig mo yun? So narinig Oo, niyo yung part na yun, sabi niya, Panji, papatayin Oo. kita. Oo. I-replay ko lang ha, replay ko lang yun ha. Wait, Sige, go lang, replay nyo lang. kahit yung audio, ito, replay natin ha. Pandip, papagaling ka. Oo. Diyos ko. Oo nga. So yon ang storya. Kaya nag-end yung story ni Panji at Panda dyan sa batang yan. Oo. Kasi pinalayas niya. Pinaalis niya. And then from that moment, hindi na nagpakita si Panji tsaka si Panda. Nanahimik na, wala na. So yun yung story ng aking imaginary friend story. So kakaiba siya sa mga imaginary friend na na-interview nyo before. Oo. Kasi tatlong bata ang nakakita, di ba? Ay, wait lang sorry. Ay, sige, ikaw lang. Ito ni Balong. Okay. Sorry, go ahead. Ano po yun? Hindi, sorry. Okay lang. May sinasabi si husband mo. And then may sinasabi siya, ang gusto niyang sabihin is, aside from the inaway ng anak ko, si Panji tsaka si Panda, ni-remind ako ng asawa ko na kaya hindi na rin sila nagpapakita kasi super dami talagang entities, hindi ko alam kung spirit or what, basta maraming something, yun ang tawag ko sa kanila, maraming something, nag-stop siya no kinobera namin yung very old antique na mirror sa bahay. So kasi sinasabi nila, Okay. parang ano daw siya ang tawag doon? Portal. Portal. Daanan. Yes, portal. So tinakpan din namin yon kasi parang napansin namin, teka, parang dumadami na sila. Parang marami na sila masyado, hindi na tayo kasya sa bahay. Oo. Parang, teka, wala na, I need space. Parang, I need space. So, kinobera namin yung salamin. Ayun, antique na salamin yun. Pagka-cover nyo, si Panji tsaka si Pandap di na rin wala na paramdam. Wala nang,
Si Panji tsaka si Pandap, nag-stop talaga siyang magparamdam nung Kinaway. kinaway siya nung anak ko. Oo, oo. Pero yung mga ibang entities na nakikita namin, kasi meron ako nakikita mga black figure, Yes. basta marami. Mga normal na Normal na lang sa'yo. ano yun? Oo, normal na siya. Hindi siya nakakatakot sa akin kasi parang, ay, andiyan ka pala. Oh, sorry, excuse me, padaan po. Parang gano'n na lang yung eksena namin sa bahay. Pero napansin kasi namin na there was a point na sobrang dami nila na parang mayat-maya nakita namin sila. So, ang ginawa namin is, tinakpan namin, parang kung dumaan sila sa porta tapos tinakpan mo, makakataan pa ba sila pabalik? Actually, good question. Ang ginawa namin is nag-pray muna kami before namin kinover Kinover. Oo. yung portal. Oo, Parang nagbinugaw muna namin sila, nag-insenso muna kami, dinasalan yung bawat sulok ng bahay before namin tinakpan yung mirror to make sure na wala na sila doon. So far, Oo. meron siguro na iwan kasi nandiyan pa rin yung iba, pero nabawasan. Kumbaga, hindi na dumagdag. Oo, Kumbaga, oo. kung sino lang Hindi naiwan, dumami ang bahala ka border. dyan. Naiwan hindi sila ng train. Oo. Ayun. Pero sino si ako mapaisip lang ko talaga na sino yung si Panji tsaka ang tagal nila diyan, 'di ba? So Sabi baka nila, part sila ng bahay. Oo. kasi yung bahay sa Caloocan is an ancestral house. Panahon pa ng Hapon, nandun na yung bahay na yon. So, yung mga nakikita namin doon na everyday dito dumadaan, na parang may certain oras na may dadaan na tao dito, May oras. may oras. So parang naging pattern nila na yun yung Yes. nakasanayan nila kasi sobrang tagal na nila doon sa bahay na yun. So, hindi na kami nagugulat pag nakikita namin sila. Parang Oo. gano'n. Nasanay na. So, Kakaiba nga yun. sabi ni M. Reese, feel ko duwende, si Panji tsaka si Pandap, pwede. Hindi namin kasi hindi namin pina-describe sa mga bata. Hindi naman nagkasakit anak mo after nun, hindi naman. Kasi siguro dahil nagsuot siya ng gear. Charot. Oo. Prinotektahan niya yung sarili niya. Oo. Feeling ko May yun sword, yun. may ano? Oo. Parang, alam mo kasi, if you take a look at the video again, may suot yung anak ko na kulay blue. Ang tawag niya doon, amulet. Okay. Pero yung laruan lang yun. Yung nasa neck niya. ID lace lang yun. Oo. Pero lagi niyang sinusuot yon before siyang makipaglaban, Oo. kung saan man. Parang, alam ko na kunyari, maglalaro siya ng laban-labanan. Kunyari, Oo. at mga fight scene ang eksena niya Oo. ngayong araw na to. Lagi siya nagsusuot noon. Kaya tawag namin doon amulet. So feeling ko dinasalan niya yun. Bata Oo. pa lang siya, alam niya na. So yun, siguro yun yung nag-protect sa kanya, kaya hindi naman nagkasakit yung anak. Matapang itong anak mo. Oo. Kasi hindi siya natakot. Oo eh. Baka nagmana sa'yo. Hindi lang takot. Yes. Oo. Magugulatin lang, pero Kaya feeling ko, matapang siya kasi doon pa lang sa part na hindi niya pinapapasok sa kwarto. Totoo. Yung no. Oo. As nilalabas lang niya yung mga laruan. Oo. Doon pa lang nag-set na siya ng boundary na, no, hindi kayo pwede dito, dyan lang kayo. Yes. Hanggang Oo. dyan lang kayo. So siguro na nagkaroon siya ng, na-establish niya yon na, ay, Yes, oo. Hindi Border, siya parang pwedeng boundaries. Oo. Hanggang dito lang tayo. Oo. na hindi niyo ako pwedeng guluhin, dyan lang kayo. Correct. So bata pa lang anak ko, marunong na siya sa gano'n. Na alam niya, siguro alam na niya na hindi siya, yung mga si Panji at si Pandap ay hindi katulad natin. Oo. Na, meron na siya agad idea, kaya sabi niya, no, hindi pwede. Pero nagulat ako, nung time na yan, siguro feeling niya, sumusobra na kayo ha, masyado na kayo magulo. Kaya lalabanan ko na kayo. no? Oo. Parang nainis na siya, kumbaga, na-reach na niya na, teka, sumusobra na kayo, teka nga, suot ko nga yung aking amulet and yung aking warrior outfit Oo. at susugutin ko na kayo. Oo. Talagang threat eh. Threat yung kanyang Pero nakakatuwang na, buti na record ko yun kasi kung hindi ko Oo na-record nga, yun, oo nga. kung hindi ko na-record yun, hindi ko ma-justify yung kwento ni Panji at ni Pandap. Oo. Nung dalawang naunang bata, di ba? Yes. Oo. Kumbaga yan ang patunay. Kumbaga kung gusto nyo ng proof ng ganyan, ay buti nagkaroon ko ng proof na si Panji at si Pandap ay inaway ng anak ko kaya hindi na sila nag-exist. Umalis na Ganyan. sila. Oo, Lumipat umalis na na sila.
So, hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Oo. Siguro bumalik na dun sa portal Baka. or what. Baka. Oo. I don't know. So ako magandang message 'yun na yung mga bata pag nagsabing may imaginary friend, dapat hindi rin lang natin baliwalain. True. Di ba? I mean, abangan nyo kasi sa'yo meron kang may clues ka tsaka meron past yung mga pangalan. So, hindi ko alam kung syempre kung talagang nasa lugar na yan or dati pa or anyway. Pero kung yung mga ibang tao nakikinig na yung anak nyo may ganun, observe nyo rin lang, di ba? Wala namang mawawala di ba? Tignan mo lang kung ganyan. Pero sa question nga ni Kenneth, kung nagkakasakit anak mo after nung yan or napapaglaruan siya, parang hindi naman, feeling ko yung lakas ng loob niya hindi siya na-overpower or something So baka hindi naman masama rin yung intention. It's more of magulo sila, di ba? Meron? So, nag-google ako, may Panji talaga. Sino si Panji? Ano si Panji? Ano yung Teka lang. Ako natakot nga ako mag-google Teka lang, Panji. Ano yung Panji Nakamura? Ayoko, sige na nga. Baka may matakot yung nakita. Ay, Japanese! Japanese pa? Hindi pa. Javanese. Ano yung Javanese? Kala ko Japanese. Ano to? Panji Tales. Panji Ano Tales. siya ano siya? Javanese. Legendary Prince. Iba yung pagkasulat ko Pagsulat ko ng Panji, may IE Ang na-pull up ko about Panji, Panji Tales are 13th century Javanese stories centering on Prince Panji and Princess Kandra. Parang Pandap. Sounds like Kandra, Pandap. Sila kaya yan? I don't know. Ito yan. Ito ang tanong dyan. So ano to? Javanese. So Java is Indonesia. Meron bang gamit sa bahay na yun galing Indonesia? I don't know. Yun ang tanong. Kasi minsan may mga galing sa ibang bansa yan like what I've mentioned earlier, ancestral house kasi yon. So, hindi ko alam kung ano yung maraming bagay doon na, na mga kakaiba na hindi na dapat pansinin na. May mga nakikita ko doon na ayokong pakialaman na I learned my lesson. Oo. So, possible. Ang galing nga, alam mo, never ko naisip na i-google si Panji. Ako rin Kasi takot ako baka may makita ko. Hindi ka nais. Pero yan nga, di ba? Oo nga. So meron na kayong bagong character, si Panji at si Pandap. Nakakatakot yung pinangalanan kasi. Yan yung mga nakakatakot dahil baka kasi Nagbigay ito ng yan. pangalan. Pag sinabi mo baka ma-attract mo na parang biglang bisitahin ka. O sa mga nandito sa call, sabagay, iba din may alam dito. O sa mga nandito, ano kayo? Sabihin nyo kay Panji, tsaka huwag niyo ako bisitahin, ha? Oo, no, ano naman natin yan. Nilabanan na ng anak ko yan. So feeling ko, hindi na yan, Tandaan hindi na niyo sila yun. magpapaano. Oo. So yun ang story ko na kakaiba sa, Kakaiba nga. Imaginary friend. Oo. baka magkaya. Yes, so yun yung imaginary friend. Parang different siya from Yes. ibang story about imaginary friend. Oo. Tapos na-backupan pa siya ng May video pa. Oo. video, yes. Na-record pa. So yun lang. Oo. Tapos yung asawa ko naman, di ba na-mention ko kanina na Ay, oo, normal na sa kanya. Kasi may third eye siya. Ngayon, kwento niya sa akin. Kwento ko ba iba? Okay, share ko daw. So, Salamat po. nag-go siya, go. Ayan. Oo. So, nung bata kasi siya, sakitin siya. Super sakitin siya. Ngayon, yung family niya, meron ding something. Yes. Parang katulad ng something ko. May something Harry din Potter sila. rin. Yes. Oo. Something. So, uso ang something. Kasi hindi ko alam kung ano sila. Kaya something Yes, lang ang itawag natin sa kanila. Oo. So, sila may something. So, napansin nila si asawa, si hubby ay sakitin. So, ang Yes. ginawa ng kanyang tiyahin na may something, inalay siya sa puno. Inalay siya sa puno. Oo. Tama ba yung story ko? Tama na. Inalay siya sa puno and sinabi na parang magiging one with the puno siya. Okay. Para hindi siya maging sakitin na. Yes, Kasi oo. yung puno na yon pinamamahayan ng something. Oo. So, kumbaga parang in order tuloy, parang inoffer siya sa puno kasi may kapre daw doon. So, Oo. yung si kapre daw, sabi nung tiyahin niya, is parang bantay niya. Probably, hindi ko alam Oo. Pero, Yes. kasi
Kasi bakit mo naman i-offer yung pamangkin mo sa puno Oo. kung, 'di ba? Kung hindi mo bantayan or something. Oo, So oo. in-offer si hubby sa puno kasi may nakatirang kapre doon. And then from then on, hindi na siya nagkakasakit. However, Talaga? Okay. however, um, doon siguro nag-open yung third eye niya. Oo. So feeling ko dahil in-offer siya, inalay Oo. siya, Oo. lagi na siyang, kumbaga, part ng deal is makakakita ka ng lahat ng bagay. Oo. So, yun yung, ano, so, ayun, kapalit, feeling ko yun yung kapalit. Kasi, hindi na nga siya nagkakasakit and all, pero nakakakita siya. Okay lang Siguro, naman, 'di ba? Okay na, hindi ba okay 'yun? Wala kang sakit pero makakita ka lang. Kinakausap ba siya? Hindi naman. hindi. Ayaw niyang kausapin. Okay. Bargain, sabi ni tita. May anong pa binargain ng tita mo? Wala. Wala, hindi daw naikwento sa kanya. Basta in-offer siya. Kumbaga hindi na, kumbaga hindi na diniscuss pa or dinisclose. Oo, Baka meron oo. silang non-disclosure agreement. Feeling ko may pinirmahan silang NDA. Oo, oo, oo. Kaya hindi na Parang, dinisclose. parang wag mo na tanungin, basta hindi ka magkakasakit. Pero ito tanong ko, andun pa yung punong yon? Yes, andun pa yung punong yon. Okay. However, eto na tayo. Eto na, mahilig ako sa mga however. Oo nga, Yung yun mga nga. friend. Pansin ko nga. Good yan. Oo. However, so syempre hindi siya nagkakasakit. As in, never siya nagkakasakit. Kung magkakasakit man siya, kunyari, makakaramdam siya ng something. So isusugod Oo. namin siya sa doktor. Oo. Pagdating namin sa doktor, perfect Wala ang vitals niya. Wala. Hindi mahanap ng doktor ang sakit niya. Parang nagdahilan lang. Yes. Nagdahilan lang. Ngayon, etong nangyari. Kasi for the longest time, hindi kami nag-church, hindi kami, Yes. Catholic kami, pero hindi kami, hindi kami religious. Siguro mga 4 years ago, 3 or 4 years ago, 4 years ago, no? 4 years ago, we started going back sa church. Kumbaga, bumalik kami sa church, nag-born again and everything. Yes. Nung nag-born again Hindi na kami, Catholic. Hindi na Catholic born. hindi na Catholic, mag-born again. Nung nag-born again kami, kumawala sa kanya yung bantay niya. And then, simula na nag-born again kami, lagi na siyang naaaksidente, lagi na siyang nagkakasakit. Lumabas lahat ng sakit niya. So, I don't know if it's coincidence. So, hindi ko alam kung coincidence, nagkataon lang. Pero kasi nagsilabasan lahat yun, no? Naging Christian kami or nag-born again kami. So, feeling ko, humiwalay na sa kanya yung, Posible. yung Ay, hindi ko bantay alam, niya. pero- Tas mas normal na nagkakasakit siya, ganun ba? Oo. Oo. Lagi na siyang nagkakasakit, kasi dati kahit maulanan siya, maarawan ng sabay-sabay sa isang Oo. araw, hindi siya sisipunin. Oo. Malakas talaga siya. Oo, Ngayon, oo. nagkamali lang siya ng singhot. Meron siyang nasinghot na something na alikabok. Wala na. May sakit na siya. Yun. Kaya sabi ko, sabi ni Daydreamer, baka si tita may bargain. Baka po, si tita po ay wala na po. Matagal na panahon na. So, hindi naman siya nawala nung nawala si tita? Hindi. Nag-start nawala yung bantay ni hubby nung nag-Christian kami. Doon, yung yun yung Yes, oo. observation ko. Observation mo, yes, oo. Na parang ever since nag-Christian tayo, doon siya nagkakasakit. Tapos, naaaksidente siya lagi. Yung mga tipong, nabagsakan siya ng motor. Oh, Diyos ko. Nabagsakan siya ng motor, naka-stand yun, center stand. Oo. Pagtalikod niya, bumagsak sa kanya yung motor, tapaso yung buong legs niya sa Aray ko. tambucho. Oo. Mga ganon. Na parang hindi mo maano yung explanation na, bakit? Paano Bakit nangyari bumagsak yun? yan? Yes. Naka-center stand. Ganon. So, yun na. Yun Baka yung- gusto nyo bumalik dun sa Hindi, pero kasi tataliwa siya sa faith nyo eh. Oo, yun yung- naman. Yun yung parang minsan trade-off. Oo. So, feeling ko kasi ganun, kagaya nung na-mention nga ni Daydreamer, sabi niya na parang minsan merong agreements na hindi na naman sinabi sa inyo or sa husband mo. So, minsan, may usapan siguro na, bawal ganyan pero Baka. Diba? Feeling Baka ko ganun. yun yung na kailangan nasa dark side ka lang.
Sobra naman sa Hindi ka dark pwedeng side. Charot. Baka Dark side sa side agad, lang no? nila. Hilig. Sa side Oh, lang side nila. lang la. Oo. Hilig ka naman sa dark Baka ganun. side. Oo nga. Sorry. Sorry, Lola. Dark side agad. Oo. Sorry po, Si Lola. Sorry po, tsaka tita. Pero kagaya niya, hindi ka nagtatanong sa father mo tungkol sa mga ganito. Hindi niyo nakapag-usapan. Hindi. Ayaw i-entertain ng tatay ko yung ganun. Kasi feeling ko ito yung aking theory. May theory din Oh, ako. Kala mo ikaw okay, lang okay. Char. Oo. Hindi. Oo. Ang theory ko kasi is, nakita ng tatay ko yung personality ko. Na yung Ah, personality ko is strong. yes. Hindi matatakutin. Oo. Tapos, ayaw. Yung parang, ay, hindi ako magpapaapi. Ganun ang Oo. ano ko eh. Oo. Lalaban ako. Hindi. Ipaglalaban ko ako ng tama. So, feeling ko, kaya hindi niya ini-entertain yung mga ganong questions ko. Hindi niya ako minumulat sa ganyan. Kasi baka magamit ko sa mali Oo. yung ganyan. So, naramdaman na niya. Question. Nung sabi mong nawalang bisa yung turo ng lola mo, hindi rin siya same timing as nag-Christian kayo? Ay, hindi. Kasi, Before pa. ano pa yun eh. High school pa ako nun eh. Ay, pa-college na ako nun eh. Nung nawala yung lola ko eh. Na hindi na nag-work yung chant na yun. Sorry, may mga follow-up question ko galing Wala. kanina pa. Yung mga kapatid mo na nakakatanda, meron silang nakikita, nararamdaman? Nagkukwento ba sila? Yung kuya ko, madalas siyang magkwento sa akin na nung pumuwi daw sila ng probinsya, meron daw dinadaanan yung barko. I'm not sure kung barko or bangka. Ang kwento lang sa akin ng kuya ko is every time na dadaan sila doon sa part na yon, pinako-cover sila ng ice ng mama at papa ko. O cover your eyes. Ganon. So, hindi nila alam kung ano yon, kung bakit sila pinapa-cover ng ice ng nanay at tatay ko. So, may certain na dinadaanan na pinapa-cover yung ice nila. Tapos, kwento rin ng kuya ko na pag nandun nga daw sa bahay ng lola ko is may mga moments na papansinin sila ng mga kapitbahay. Tapos parang i-shield sila ng lola ko doon sa mga talaga? buwabati sa kanila. Parang gano'n na, Talaga? i-shield Oo. na, wag niyong pansin dito, wag niyong Oo. kausapin to. Parang gano'n eksena. Ilog ba Saan or ulit to? dagat? Saan ulit Ilog. Ilog po. Saan ulit yung probinsyang yun? Negros Oriental. Negros Oriental sa father mo. Oo. So, nagtanong si Daydreamer, ilog ba or dagat? Ilog daw yung tinadaanan nila. Tapos every time na dumadaan sila doon, pinapa-cover ng mama at papa ko yung mata nila. So, hindi ko alam kung bakit. Kung bakit, oo. Tsaka yung kuya ko kasi agnostic. Tama? Agnostic? Basta hindi naniniwala kay Yes. God. Tama? O basta yung wala siyang paniniwala sa God. Pero naniniwala siya sa Harry Potter. Oo. Pero naniniwala kay Lord. Ganon. So, medyo weird. Medyo weird siya. Oo. So, yun na ano. Hindi ko hina ako sa mga term. Hindi ko nire-research pero naniniwala siyang may higher being pero Yes, naniniwala naman Oo, siya may higher being. Kasi ang atheist wala talaga. Si agnostic yata Ay, yung parang sorry. Atheist. so wala siyang Atheist pala. pinaniniwalaan. Wala siyang pinapaniwalaan. Kung Si Harry baga more Potter on lang. facts lang siya. Oo. Kung eto ang sabi, eto lang ang paniniwalaan niya. Kailangan may proof, parang ganon. Yes, oo. More on science siya. Pero naniniwala siya sa Harry Potter, which is weird. Hindi ko alam kung anong belief system niya. Oo. Hayaan na lang natin siya. Oo, Kung saan siya masaya. Kanya-kanya. O kung siyang masaya, yun naman yun. Huwag na natin siyang kwantuhin. Sa ate mo naman, Si ate Wala ko siya masyado. is, wala siyang kwento. More on ano siya eh. Happy-go-lucky kasi ate ko. Siguro meron siya nakikita, pero, eto, speaking of, tinatanong mo, ang pinaka-incident na siguro na na-experience namin, both ng ate ko, yung supernatural something, nasa pa kami nito, nasa Makati. okay. Naglalaro kami ng ate ko sa kwarto. The same kwarto na laging may eksena. Naglalaro kami ng ate ko ng, tinuturuan niya ako ng, hindi ko lang kung pusoy, basta card game. Kasi, syempre, high school na siya, ako bata. So, gusto niya, malabanan niya ako dahil matatalo ako dahil di ko naman alam yung tong-its na yan, pusoy na yan. Anyway, pinagpa-practicean niya ako. So, laro kami, ganyan. Tapos, after naming maglaro, kasi kakain na ng dinner, tinawag na kami. Yung mga cards, nilapag namin sa bed.
Walang naglikit, kami lang ang Yes, yes, tao sa yes. kwarto, lahat ng tao nasa baba. Tapos nilapag lang namin yung card sa bed. Tapos bumaba na kami, kumain. Tapos sabi ng ate ko, tara, akit na tayo, laro na tayo, tuloy na natin yung laro natin. Kumbaga na-excite siya na binilis na namin pagkain namin. Tapos yung mama ko, nasa sala lang, nanonood ng TV. Basta, in short, lahat ng tao nasa baba. Kami lang yung Oo. umakyat uli. Pag akyat namin, wala na yung cards sa Okay. bed. Oo. So hanap kami ng hanap. Sabi ng ate ko, saan mo nilagay? So ako na naman ang Oo. nasisi, di ba? Oo. Kasi ako yung Bunso ka bunso eh. Wala Ako kang yung bunso, choice. ako Oo. lagi may kasalanan. So Oo. si bunso, saan mo ba iniwan? Di ba ganito sabi ko sa'yo, huwag mo lang dito, ganyan, 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 maglalaro pa tayo. Sabi ko, oo nga, iniwan ko lang dyan. Wala, di hanap kami, hanap. So, bumaba na kami, tinanong namin, may umakyat ba? Ikaw ba umakyat ka, kuya? Ma, yaya, ganyan, umakyat ba kayo, ganito, ganyan? Kasi nawawala yung baraha. Sabi ng mama ko, ayan, kasi kakabarahan nyo, masama kasi Oo. yung baraha. Mga Oo. sugal-sugal, ganyan-ganyan. Oo. Sabi ng mama ko. Sabi niya, hindi na, wala namang involved na pera. Pero syempre, alam mo na, mga Yes. back in the 80s, Oo. Oo. bad yan. So yun, Oo. sabi, Oo. so hindi na namin mahanap yung baraha. So nag-give up na kami. In short, nag-give up na kami. Kinabukasan, sumigaw ang yaya ko. Mm. Umagang-umaga, sumigaw ang yaya ko. El! Asan ka? Ano na naman tong ginawa mo? Blah, blah. Ako na naman nasisi. Pagkising ikaw ng naman. yaya ko, hinihigaan niya baraha. Oo. So, pag mulat ng mata niya nung pagbangon niya, nakita niya yung hinihigaan niya is puro baraha. Puro baraha. Yung baraha Oo. na nilalaro namin ng Oo. ate ko. Oo. Oo. So, sila makukulit, pinagtripan na naman yung yaya ko. Oo. Oo. Ako na naman ang nasisisi. So, pag Nasisi. nagulpi ako, binabalik naman nila kay yaya. So, okay lang. Iginaganti naman nila ako. Pero makulit lang talaga sila. Kaso yung Oo. kakulitan nila, ako yung Ikaw yung, ikaw nangyayari. ako nangyayari sa kakulitan nila. So, yun. Yun lang yung yun lang yung naaalala kong Kasama something. sa ate mo. Something with my ate. Oo. Oo. Ito question pa. Parang ang dami mo na experience. Nakakwento mo sa mama mo? O hindi mo na kinukwento? Hindi lahat. Okay. Hindi lahat. Pero alam ko kasi na, kumbaga understood na yon na parang ayaw na nilang i-explain kung anong man yon. Basta alam nila na, Ay, hindi nila in-explain. Okay. Oo. na parang ayaw na nila explain na, basta nagigets nila na may na-experience namin yan, Yes. na in-acknowledge nila na yes, merong something dito na hindi lang tayo ang nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Merong mga Oo. something dyan na hindi natin alam. So, yun lang. Pero, yung bahay namin, tsaka sa Taguig, ang daming bote-bote. May mga orasyon. May mga nakikita ko small bottles sa corner ng bahay namin. May mga nakapasgal na Latin prayers. Oo. Yan. Yan ang makikita kong sa bahay namin na hindi nawawala. Tapos may mga nakasulat pa sa mga doors. Hindi ko talaga? naiintindihan. Na parang mga orasyon na protection. Yes. Sa bawat doors namin may ganon. Bawat corner ng bahay namin may mga small bottles. Hindi ko alam kung anong laman, pero may dasal. Tapos sasabihin, pag tinatanong ko, ano yan? Huwag mong pansinin. Basta, ganon lang lagi ang nanay ko. Alala ko lang kasi ito, I think ang episode title is The Antique Dealer. So parang siya, hindi pa siya, nadidisappoint siya kasi taga Ibaloy yata siya. Basta sa taga Baguio siya. So pag merong nakikita siyang ritual doon, sinasabi sa kanya, wag mo na pansinin. Basta pag tinatanong niya bakit ganyan, nakukulitan lang sa kanya, di ba? So parang point niya, sana napapasa niyo rin sa amin yung alam niyo. Ganon. Kasi para hindi rin kami blinded sa mga ganap Yes, na diba? pangyayari, di ba? Oo, especially ikaw. Kasi ako parang, kung yung green, hindi ko ngayon alam kung yung experience ba ng parents mo kaya yun, parang sepia na mundo, kung ano man yun. Kasi di ba, ang weird eh. Kasi minsan, may mga same experiences naman talaga magulang sa anak eh, di ba? Sa paranormal hindi palagi, pero Somehow hanggang connected. Ngayon, oo, di ba? Hanggang ngayon inisip ko, ano yun? Ano yung ina-experience mo? Napapaisip ka pa rin. Oo, iba yun eh. Iba yun eh. I mean, ako, sa ngayon ngayon ko lang siya narinig para mamatanong ko. Actually, di ba sabi ko sa'yo, ito lang yung mga
ito yung mga tumatak sa akin na lahat ng kinikwento ko, ito yung talaga significant na pangyayari sa akin. Pero marami pa talaga. However, merong mga times na hindi ko alam kung nangyari ba siya in real life, nangyari ba siya sa panaginip. Bakit? Kasi may moments, kunyari, dumaan kami kunyari, nakita ko yung restaurant na to. Tapos sasabihin ko sa asawa ko, uy, di ba kumain tayo dyan nung ganito, ganyan. Ayan na. Sabi ng asawa ko, hindi di pa tayo nakakakain dyan. Hindi, meron dito, may picture na tayo dito, ganyan. So, titingnan ko yung Google Drive ko, yung Google Photos, kasi nakasync yung Google yes, Photos ko. So, lahat ng pictures, sabi ko, parang imposible kasi nakasync lahat ng Google Photos ko. Ayan na nga. Pero alam kong kumain. Yung parang, kaya minsan, hindi ko alam kung may mental health problem na ba ako, na, may mga bagay ba na ako lang nakakakita. So, may mga ganang eksena na laging hindi ko alam tuloy kung nangyari ba siya in real life, nangyari ba siya in the parallel universe, Yes. napunta ba ako na isang iglap, nandun ako sa parallel universe, bumalik ako, yung mga ganon. Okay. So, ano kasi ito. So may isang synchronicity today na for me, baka kailangan ko pag-usapan to. Kasi ngayon, nakimenensyo mo yan. So, kanina nga, kasama ko sa lunch si Ben tsaka isa pang past guest. Si Ben at ang Nakulam, episode niya yun. Ang napansin ko sa kanya, twice na siya may experience na parang ganyan. So, ang kwento sa kanya is, lalabas naman to sa episode niya, pero ang kwento niya, so may get-together sila ng mga kaibigan niya. Hindi sila ganun ka-close, pero community sila. So, may isang kaibigan siya doon, sabi niya, kamusta na? Nasaan asawa mo? Kasi parang get-together nga. Wala yung asawa ko. Doktor ka siya, nasa Hong Kong siya parang ganun. Baka mali yung details ko, baka Hong Kong o Singapore, basta ibang bansa. Sabi nung guy, wala siya, nandun siya, doktor siya, meron siyang whatever sa Singapore o sa Hong Kong. Okay, tapos yun, kwento-kwentuhan sila. Let's say, nangyari yung December. Sometime February, nagka-get together ulit yung community nila. Tapos, nakita niya yung guy, andun yung asawa. Sabi niya, oy, kamusta? Ganyan. Ano ka pala? Doktor ka pala sa Singapore, sa Hong Kong. Sabi ng babae, hindi. Lawyer ako. Parang nagtaka, ha? Oo. Nagsasabi mo? Oo. Sabi niya, hindi. Minention yun 2 months ago lang. Ganun ka short yung gap. 2 months ago lang, sabi niya, doktor ka, ganyan sa Hong Kong or Singapore. Hindi, lawyer ako. Never ako naging doktor. So, naisip niya pa, baka nagpa-doktor ka sa Singapore o sa Hong Kong, kaya nasabi niya yun. Sabi niya, hindi. Try niya pa rin i-connect. Oo. Try pa rin niya. Ang thing doon is, kasama niya yung asawa niya nung una nila lang narinig na doktor. So, pauwi sila, sabi niya sa asawa niya, di ba sabi niya doktor yung asawa niya? Sabi nung asawa ni Ben, sabi niya, alala ko doktor. So, parang ganyan na, kasi may interview ako recently, nakalimutan ko sino nagsabi nun, twice ko na narinig to, na sabi, yung mga parallel universe kasi, nagmo-merge na siya ngayon. So, kagaya nun, yung isang kwento, anong episode yun? Blue Star Prophecy, naalala ko pa talaga. Blue Star Prophecy, earlier episode yun. Sabi niya sa akin, Amerikano yun, sabi niya, nagmo-merge na, isa rin siya nagsabi, dalawa na nagsabi sa akin, nagmo-merge na yung mga parallel universe. Nagdikit-dikit na. So sabi niya, yung kotse ng kaibigan niya, alam niya, sabihin natin blue, alam niya blue yung sasakyan na yun. Nung one time, pumunta siya sa bahay ng kaibigan niya, sabi niya, ba't puti na yung kotse mo? Sabi niya, puti na yun. Napakinggan ko yung episode na yun. Di ba? Puti na forever. Alam mo, nagiging cause minsan ng away namin yun. Yes. Kasi diba? sasabihin ko, diba? no! Galing tayo dyan! Pumunta tayo dyan! Oo. Pero tapos, in your mind, may pictures pa, di ba? Tapos, hindi mo na mahanap, di ba? So, tapos, for me, yung pansin ko kay Ben, feeling ko nag-shift siya ng timeline. So, feeling ko yung parang nangyayari sa'yo na sepia, yung sepia mo, may pagkaganon rin. Kasi, hindi usual yun for astral na... Kaya nga hindi ko lang sure walang talaga tao, mga astral. tapos sepia. So, di ko rin alam. So, parang, ayun, observe mo na lang. Kasi nung share ko na lang ulit kapag meron ako ulit experience sa gano'n. Kasi nung kinuwento mo yung sa asawa mo, yung experience mo na ganyan, ganyan rin si Ben eh. And feeling ko si Ben nag-shift siya ng parallel universe. Theory. Ayun tayo sa theory eh. Pero, ito yung kwento. Kasi di ba, di ba sabi ko lumipat na kami ng Taguig. Kasi ganito ang eksena namin. Taguig,
Caloocan, and then we're back in Taguig. Okay. So yung bahay, yung ancestral house sa Caloocan, na iwan, ang nakatira na lang doon is yung kapatid ng asawa ko. Okay. Sabi nung kapatid ng asawa ko, meron daw silang nakikitang something sa room namin, yung old room namin. Kasi hindi na namin, kumbaga parang hindi na nila ginamit yung room. Ginamit. So, Oo. di ba normally ganun, parang dahil abandoned yung room, madilim, hindi iniilawan, may something na. Mayroon, tuwing dadaan daw sila doon sa room, may nakikita silang higante sa kwarto. Higante, ang nakikita lang nila is paa. So imagine mo, pagdaan mo sa room, eto yung pinto, pag tumingin ka sa pinto, ang nakikita mo, legs. Di kaya si Capri yun? So yun nga yung theory namin, na baka yun yung kapre, o yun yung bantay, na hindi na Oo. sumama sa amin kasi nawala na sila ng connection. Oo. Kasi yun na yung time na lumipat na kami dito sa Taguig, iniwanan namin yung Caloocan. So pwedeng, nandun siya, pero hindi na siya kumapit sa asawa ko. Oo. Umalis na, nawala na yung connection nila. May shinare dito si Mary Grace. Yung may classmate din ako dati na palaging nagkakasakit. Ang ginawa naman nila, binigyan siya ng bagong pangalan. Yun daw yung bilin na albularyo. Para hindi siya lapitan nung... Alam mo, may kilala rin ako sa Chinese, ganyan rin eh. Pagkapanganak, sabi, mamamatay daw yun. So, ang ginawa nila, pinalitan nila yung pangalan ng bata para hindi mamatay. Parang gano'n. Para hindi nahanapin. Kumbaga, yung fate niya is mamatay siya o maano siya, pinalitan nila ng pangalan. So, Ako naman, ang ginawa sa akin, kasi parang sinabihan ng bata ko nung nandun kami sa Makati, di ba sabi ko sa'yo, sakitin din ako. Kaya yung na-hospital ako. Ang bilin ng albularyo or manggagamot sa nanay ko, always celebrate yung birthday ko ng bonggang party. Up talaga. until I reach 9 years old. Ba? Okay. Kaya yun yung parang, kaya naging panata na every time na birthday ko, bonggang party talaga. Oo. Kasi nga sabi na, ingatan mo yung anak mo, may something na naman, Oo. laging something. May something and all. Tapos kailangan i-celebrate mo lagi yung birthday hanggang 9 Birthday. years old. Kailangan, bongga. O binonggahan nga. Binongga, so every may party talaga. Oo. Tapos lalo na siguro parang mas lalo pang naniniwala. Well, naniniwala naman na talaga yung nanay ko. Pero yun nga, nang nagkasakit nga ako ng bronchitis na natakot Yes. sila na nag-50-50 ako doon sa hospital. Oo. Parang lalo pa nilang na minake sure na kahit anong mangyari, kailangan itawid umabot ka ng 9 years old by Yes, oo, celebrating it bonggang-bongga. Oo. So yun. Ang theory ko, si El, alien. Alien. Oo. Alien. Kasi ang Ay, weird talaga? nung experience mo sa yung may space eh. Yung may space, again, nag-assume na ako talaga palagi pag ganyan. Pero may ko na, ang weird nun eh. Tapos ang weird na experiences mo. Parang kumbaga kung taong lupa ka, taong lupa talaga no? Kung taong lupa ka, yung mga normal na naririnig nating kwento. Pero sa'yo, iba. So sabi Iba ko, yung story ko. iba to. Ako, El, bantayan mo yung, parang, sa akin curiosity lang bantayan mo ilang times na yung parang sa kwento mo sa asawa mo na nakapunta kayo doon pero biglang hindi pala. Bantayan mo lang kung Sige. ilang beses na nangyayari yun. Siguro- Kasi parang, oo. So far, mga 5 times siguro. wow, ang dami nun, Approximately 5 times na ako nagsasabi sa kanya, di ba pumunta tayo dito? Tapos sasabihin niya, hindi Tapos mag-aaway pa kami. Hindi nga, seryoso. Gino-joke mo ako, no? Kasi inaaning mo ako. Gusto mo ko parang mabaliw na ako. Sabi, hindi talaga, hindi pa tayo. Kaya sabi ko, ano ba to? May mental health problem na ba ako? Schizo ba ako? Or bipolar ba ako? Kasi hindi ko na rin alam talaga eh. Walang explanation. Hindi ko ma-explain yung mga ganap eh. May ganun eh. Just to be honest with you, siguro yun, mga 2 or 3 taon na kayo nakausap ko na ganun, na parang nagsiskip, para kayong lumilipat-lipat ng timeline o ng parallel dimension. Parallel timeline, sige, parallel Earth, di ba? Kasi di ba sinasabi nila parallel Earth, sabay-sabay nangyayari yan, iba-ibang desisyon lang. Tapos
millions, billions yan of parallel dimensions. Tapos may mga conversation din na, di ba napag-usapan natin to? Hindi. Kaya lagi, Yung lalaki lang yun. kaya ang laging, ang joke namin is, nag-uusap na naman kayo. Yun ang lagi niyang, yung parang inside joke namin na, nung asawa ko, di ba pinag-usapan na natin to, ganyan-ganyan. Wala tayong pinag-usapan ganyan. Promise, wala. Nag-uusap na naman kayo. Yun yung lagi yung sinasabi na nag-uusap na naman kayo between me and myself na may conversation na naman na ako lang nakakaalam. Kahit sa memory ko, kami yung nag-usap noon. Kaya, alam mo, may ganyan din ako, yung deja vu, yung tipong parang naano ko na to, napanaginipan ko na to. Ay, speaking of panaginip, may mga times na, di ba, may mga times na, yung yung pinaka memorable sa akin na panaginip is, buntis yung kapatid ng asawa ko. Tapos, sa panaginip ko, nagle-labor siya, tapos pumunta siya sa sala, tapos nanganak siya sa sala. Okay. So, yun. Tapos, kinabukasan, sinabi ko yun, babe, nanaginip ako, yung kapatid mo daw, sa bahay lang manganganak. Diyan siya manganganak sa sala. Oo. Sabi kong ganon. Tapos, after ilang days, true enough, sa sala nanganak yung kapatid niya. Talaga? Oo. Oo. Tapos, may mga, na, pupunta sa ganito. Tapos, kaya nga minsan sasabihin ko na, nakapunta na ba ako dito? Parang nakapunta na ako dito. Pero panaginip pala yon. Kaya minsan, hirap na hirap akong isipin kung panaginip siya or valid memory ba siya? Talagang nangyari ba siya sa reality Yes. na to? Oo. Tapos, ang madalas pang sa panaginip ko is every time na nanaginip ako ng ahas, either hinahabol ako, nakakita ako, kinagat ako, the following day, may dumadating na pera. So, hindi ko alam kung coincidence yun or what. Parang, yun pangitain na, magkakapera ka, kakagating ka ng ahas ngayon. Parang gano'n. Ayan. Oo. So, kung pakinggan mo ang episode ni Nakamura, may ganun siyang experience na, hindi same sa'yo, pero sa kanya parang, pag meron siya na pinaginipan na something, symbolic yun of, alam niya na kung ano meaning nun. Kung ito na panaginipan ko, may problema mangyayari. Kung ito na panaginipan ko, ganyan. So, baka sa'yo, yun nga, kumbaga yun yung messaging, yung icon sa'yo is snake. Swerte. Snake, pag snake, ahas, pagka snake, money ang niya. Oo. Kaya lagi ko sinasabi, pagka kunwari naginip ako ng ahas, sabihin ko kaagad sa asawa ko, magkakaroon tayo ng money. Bakit? Oo. Nanaginip ako ahas kagabi. Tapos Oo. true enough, nagkakaroon kayo ng money. For some reason na may biglang ganitong project, may darating na ganitong kliyente. Kaya masaya siya pag napapanaginipan ko ahas. Sa mother side mo yan, yung ahas na hindi tinagat ng lola mo. Oo nga, no? Ngayon ko lang na-connect na significant yung ahas. Kasi inisip ko, nung sinasabi mo palang ahas, baka sasabihin niya ba na malas? Hindi eh. Sa'yo sabi mo maganda yung balita eh. Tapos naalala ko yung kwento sa lola mo. Oo, hindi niya tinanggap kasi yung tinanggap. dahon. Ano kaya ano kaya mangyayari kung tinanggap niya yung dahon? Kasi nag-stop na sa kanya eh. Hindi na. Wala na. Meant to be. Baka, di ba? Hindi mo naman masabi. Oo. May questions lang ako. Baka save mo na lang, El. Save mo yun. Pero may questions lang ako. Kasi naka 3 hours tayo na, kaya rin naman Sige, sa'yo. sige. Ano to? Yung nakakakita ka rin ba normally? Kunyari, or parang black figures talaga? Or Ang pinaka, so hindi ko lang kung may third eye ako or what. I don't know. Ang madalas nangyayari is, pag meron akong naaamoy na mabaho, tapos nabibingi ako. Kaya may episode ka na gano'n eh. Hindi ko maalala kung sino. Oo, Na pag biglang tumatahimik lahat. nag-silent. Oo. Oo. Tapos parang may matining sa tenga ako na, ganon. Yes. Tatahimik, gaganon. Tapos, may maaamoy ako. Kaya dati, nung nasa Caloocan kami, lagi akong nagpapanik. Yung asawa ko na, pagka sabi ko, amoy sunog. So, magpapanik lahat kasi may naamoy ako usok. Tapos wala. Meron lang ako naaamoy na something na may amoy sunog. Sunog talaga siya. Oo. Kaya lagi kong sinasabi, check mo nga sa labas, baka may sunog. Wala namang sunog, pero may naamoy ako. Tapos, meron din akong, ang pinaka, is blurred yung vision ko na parang may usok. Pag Okay. may times na pagka tingin ko sa isang pwesto, may usok. Oo. Tapos kukusting ko yung mata ko, wala na, ganun pa rin, may usok.
Yun yung mga, yun yung parang pinaka-experience ko na yung nabibingi, may naamoy na sunog, tsaka may usok. Pero yung usok, parang merong cloud na maliit o parang hazy yung vision mo? Ay, parang may usok talaga. May Nakikita mo talaga literal na may usok. usok. Oo. Oo, usok siya. Pero hindi siya yung super, usok. Para kang dumaan sa taong ganun. ka-vape lang. Yung pawala na yung usok ng Ah, vape. okay. Ganon. Oo, Ganon oo. yung itsura ng usok. Tapos, yun nga, ang pinakamadalas kong doon sa tatlong yun, yung nabibingi, may naaamoy, tas may nakikitang usok. Ang mas madalas kong nangyayari is amoy. Amoy, oo. May something kapag may naaamoy ako. Na-identify mo na medyo kung ito yung amoy, malamang ito yan, or hindi mo na Hindi, wala. inaral yun, oo. Hindi ko alam, wala talaga akong alam, walang explanation. Kumbaga, hindi ko na inaral kung ano man yan, hindi na ako Walang bearing sa buhay, no? Oo, parang, Hindi mo kaya okay, may na. yun. Parang, Di ba? di ba sabi ko nga sa'yo, hindi nga ako matatakotin, magugulatin lang ako. So kung may Oo, nakita oo. akong ganito, ano yan? Okay. Oo. Hindi ko alam ang explanation. Dead pa na, wala na, gano'n. Kaya hindi na ako nag-dig deep kung ano ibig sabihin pag may naamoy akong ganito. Pero, yun yung, na-connect ko lang siya na there's something supernatural kapag, nung nakinig ako sa podcast mo na may mga parts lang, may episodes ka na may naaamoy daw sila. So doon Yes, ko lang yes. doon lang ako nagkaroon ng explanation. Siguro nga meron something sa paligid ko nung may naaamoy ako. Oo, So ganun oo. lang. Pero hindi ko siya na-confirm. Ang maganda dyan is, asawa mo nakakaano eh. So, minsan pwede mong i-check eh. Kasi sa kanya, hindi ko alam kung sa kanya, seeing or kung hearing o pareho nakakamoy, nakarinig. Minsan mapacheck mo eh. O parang, may naano ko dito, ikaw, anong ano. Tapos tignan nyo kung pareho, di ba? Kasi minsan, yun yung okay pag meron kang kakilala na nakaka-sense eh. Ito ang weird. Oh. Pag meron siyang nakikita, wala akong ambag. Pag may nakikita siya, hindi umi-effect yung bingi-bingihan ko, hindi umi-effect yung ilong ko, tsaka hindi rin Talaga? umi-effect yung Ah, usok. kasi hindi ko alam kung ito, baka nilalagyan ko lang rason yung kwento mong yan. Pero kasi ang sinasabi naman nila, kumbaga, depende sa parang, yung term nila na vibration ng tao. Oo. So meaning nun, nasi-sense mo kadalasan kung nasaan yung, kumbaga, vibration mo. So baka iba yung alignment yung dalawa. Iba, feeling ko nasa ibang level siya. Ibang level yung baka ano yun niya. baka yun eh. Na parang hindi, yung madalas na hindi na nagpaparamdam sa amoy or bingi mo, baka kailangan masama siya. Kung willing, sir, kung willing ka, sa part 2 natin, yun, baka gusto niya kwento kung ano nakikita niya. Kasi Sige. iba pa rin yung mga kwento ng mga nakakakita di ba? Literal na nakakakita kagaya niya. Kinukwento niya sa'yo, nagkukwentuhan kayo pag Oo. nakikita siya. Oo, pagka kunyari nagmo-motor siya sa labas, tapos uwi siya, kunyari papabilhin ko siya ng something, pag uwi niya, kwento niya, may nakita ko doon sa kanto nila ganito. Nakita ko yung ganyan daanan ako, kinabahan ako, kala ko tao, hindi pala. Kakausapin ko sa, mga ganon yung mga, ano niya. Pero hindi na siya yung, parang normal conversation na siya Yes. sa bahay na to. Na, may Oo, nakita ko dito, may ganyan. Just like yesterday galing kami sa isang condo sa Ortigas. Okay. Yung itsura ng condo is very luma na. Tapos masikip yung hallway, basta ganun yung itsura niya. Tapos, may kumakatok lagi sa door. Yung asawa ko, busy something, kasi client meeting yun eh. So yung asawa ko, nakikipag-meeting. Tapos may kumakatok sa door, pero yung katok niya, hindi siya yung, paano ba yun? Parang, hindi ko ma-explain, hindi siya katok eh. Parang binabangga yung door. Okay. Oo. Yung parang pinipilit buksan using, Force. parang, Oo. force. Pero hindi siya, Hindi siya katok. hindi siya katok. Kasi iba ang katok ng tao eh. Alam, parang, Yes. maano mo yung katok ng tao, siya, pero parang pinipilit niyang buksan yung door. Ganun yung dating nung katok niya. Tapos bubuksan ko yung door. Pagbukas ko ng door, walang tao. Siyempre, kung merong mang nag-joke, makikita mo yun sa hallway na may tatakbo or what. Diba? Mahuhuli mo pa siya eh. Kasi malapit ako sa door nakaupo, kaya ako yung nagbukas. Sabi ko, okay.
Di, tuloy. Tapos after a few hours, gano'n na naman. Nangyari na naman. Tapos may tinatry buksan. Tapos no after na ng meeting nila, parang break time, nag-snack Yes. and all. Oo. Sinabi ko sa asawa ko, may something dito sa condo na to ha, dito sa building na to. Oo. Tapos nag-smile lang siya. Kasi alam, so ibig sabihin, alam Oo. na niya. Alam na niya. Hindi niya sinasabi Sabi, sa'yo. Oo. tapos sabi ko, tingnan mo ha, antayin mo. Tapos narinig namin sabay na may nagtatry magbukas ng door. Oo. Oo. Tapos binuksan ko, wala. Sabi ko, see, I told you, may something dito sa building na to. Oo. Tapos sabi ko nga, parang mali ako na binuksan ko yung door. Dapat pala hindi ko binubuksan yung door. Curious ako sino ba yon? So kaya binuksan Oo nga, ko yung diba? door. Wala naman ako nakita. So, dead ma. Oh, ang tanong dyan, saan ba yan? I-blip mo na lang. Oo, blip ko. Ano pangalan? Kasi yung isang condo malapit sa galeriya, tatlong guest na nakilala ko na na naka-experience doon. So, hindi pala doon. Iba tong So, iba siya. World. Bago na naman to. Bago yan. Baka may mag-gather ka pa na kwento about yan. Pero yan yung na-experience namin the other day lang. Na yan yung pinaka-latest na Oo. supernatural, paranormal something na na-experience namin recently. I-bookmark natin yung mga next mong kwento. Kung game ka pa, mag-schedule ulit tayo kung pwede ka, kung may time ka. Medyo madami-dami pa tong Okay. listahan ko. Ayan, ihabol na, natin yun. Bookmark! Naka-bookmark, mag-schedule na lang tayo ulit. El, maraming salamat ulit. Maghanda na ako para sa part 3 natin. Gaya ng nasabi ko, ito ang part 2 ng kwentuhan namin ni El. Kung di nyo pa napapakinggan ng part 1, balikan nyo na lang yung huling episode 263. Kung may FOMO ka at ayaw mong mahuli sa mga labas ng episode, especially itong mga connected episode, mag-like at subscribe na sa podcast. Mahanap ang podcast sa YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Twitter, X, Instagram, Threads. May posts tayo dyan. Hindi naman nandyan yung episode, pero mostly YouTube, Spotify, Apple Podcast. Ayan, nandyan na episodes. Meron rin tayo sa TikTok, Tilaok. Merong new episodes every Thursday, 1:37 p.m. sa YouTube and 5 days after sa Spotify. 7 p.m. every Tuesday. So in case meron ka rin mga imaginary friends na naging friend pa ng ibang bata o may kakaiba kang imaginary friend story at gusto mo yan i-share, pwede. Email mo lang yan sa paranormalsph@gmail.com. Okay, may konti tayong time today. Basa tayo ng comments from listeners. Ito sa YouTube, may nag-comment si KZ San 4938. Sabi niya, natatandaan ko bigla yung papa ko nung nabubuhay pa siya, nung nabanggit niya yung Black Book. This is in reference to one episode na may nahanap na libro na maliit. Meron din ganoon si papa. Tawag sa kanya sa amin dito, si Ruhano. Nakikita ko si papa na binabasa yun pag umuwi siya sa amin at ang dami nang nagpapagamot sa kanya, as in ang daming tao sa bahay namin. So ayun. Hi KZ, salamat sa pag-share, salamat sa pag-comment. Bago na naman itong ilalag ko, yung si Ruhano. Taga saan ba kayo? Curious ako ba kayo yung sa dialect specific yung term na yun? Hindi ko rin alam. So sa mga may alam o nakarinig na ng term na si Ruhano, baka gusto nyo baka gusto i-comment dito ano ba yung si Ruhano. Pareho ba yun sa libreta na naririnig natin? Sa episode 262 naman, Plantito Horror Story, may comment si Mark. Sabi niya, may ganyan din ako experience nung bata pa ako sa bahay namin sa San Pedro, Laguna. Gabi noon at walang tao sa sala, lumabas ako sa kwarto namin at may nakita akong muka sa may salamin ng bintana. Nakadikit yung muka sa glass window habang nakatingin sa akin. Mukha siyang zombie. Sa takot ko, tumakbo ako uli sa kwarto namin. Kinabukasan may nakita akong brownish, dry liquid sa bintana. Ayun. Dapat pala, di lang pala si Theo ang mga na-experience na ganyan, no? Na dumidikit sa bintana, sa mga glass window o glass door. Ang kakaiba kay Mark is muka.
At nakatingin sa kanya. Diyos ko Lord. So, bakit kaya mukhang zombie? Ay, hindi natin malalaman yan. Again, baka kailangan i-research ano ba yung nangyari sa lugar na yan. May mga namatay ba? Diba? Kakakausap ko lang kasi kay Sir Theo ng Paranormal Philippines and yun nga, parang kailangan yung mga bagay bago mo ma-explain, in-investigate mo. Ayun, parang ka-investigador. Fina-find out mo ano ba yung reason na nagpakita dyan, meron bang historical background. So, ayan. Mark, anong meron dyan sa San Pedro Laguna na nangyari na posibleng rason kung bakit may mukhang zombie or siguro matagal ng patay na nagpapakita dyan or nakita mo. Di natin alam. Okay. Ang last natin comment, si Zenaida sa episode last week ni El, episode 263 nga, ang comment niya tungkol sa astral travel ni El sa kanyang Sepia World. Sabi ni Zenaida, yung tricycle na green sumundo sa kanya ay galing sa lineage niya yun. Tinulungan siya. Na-experience ko na yan, may tumulong sa akin na sa spirit realm kapag nag-astral travel ako. May astral travel na nakikita yung katawan na tulog at meron astral travel galing sa dream. Ang dream ay form din ng astral. Kaya pansin nyo, kapag astral na galing sa dream ay pagod na pagod kayo. O minsan, habol hininga na parang na-shock. Yung guest nyo, astral niya through dream. At same kami na parang may halong parallel world. Mas kakaiba lang yung sa guest nyo versus sa akin kasi ako nakikipagbardagulan ako sa spirit realm. Bakit naman? May tumutulong sa akin na lumabas at pasok sa spirit realm through dreams. Lalo na kapag mahuhuli na ako at nag-jump na ako into my reality. Ba't kanila hinuhuli? Zenaida, magkwento ka naman. Kwento mo sa comment kung gusto mo. Ano yung rason bakit ka hinuhuli? Salamat sa pag-share. Yun nga, parang jumper ka rin pala. Iilan na kayo nakausap ko na parang ganyan ang kumbaga reality nyo. Pero syempre, again, haka-haka ko yan na may mga jumper. So ako na lang yan. Pero baka parang ganun. Some people are able to shift or shift unconsciously through different realities or, di ba, may parallel world theories naman eh. Actually, nakwento mo na may tumulong sa'yo na nasa spirit realm ka. May kausap ako nung isang araw lang, si Andrea, ang kanyang codename. Hi, Andrea. Si Andrea, at nakwento niya, nung nagpapagamot siya, sabi sa kanya nung manggagamot na meron kang ancestral guide na tumutulong sa'yo na hindi ka mahigit or hindi ka mahila sa astral realm. Kasi may nagtatry na hilahin siya sa katawan niya and iwan siya sa astral realm permanently. Ayun, may kwento pa yan. Abangan nyo na lang sa aking schedule. Baka November, December, lalabas yung kwento ni Andrea. Pero 4 hours kami nag-usap dyan. Na parang di ko napansin pero mahaba kwento yan. 2 parts rin yan. Anyway, ang galing lang ng synchronicity na kinuwento ito ni Zenaida. Ito na experience ni El. And then nga, na-mention, kausap ko si Andrea tungkol dyan. So, ayun nga. So, Zenaida, ano nga bang astral adventures mo? So, bakit ka nakikipagbardagulan sa astral realm? So, ikaw bahala. Kung gusto magkwento yan, sabihan mo lang ako. So, salamat sa mga comment na yung lahat. Salamat sa mga nag-share ng mga kanyang experience nyo. Pero before we end, of course, ito na naman tayo. Siyempre, mag-thank you and mag-shoutout tayo sa ating Paranormal Patreons and YouTube members. Maraming salamat. April, Arian, Biker Mama, Z, The Count of Monte Cristo, J3, Laura, Gracie, Yad, Emrys, Hotaru, Mark, John, Jan, JRS, Des Anonymous, Solana Moon, Mary Grace, Leah J, Chris, Joe, Erica, Jella, Aimee, Ready Set, Jervy Nakamura, Grey Creek, Rexon 1231, JX LLXCX, Isa, Nuna, Catscat, Joysan, Freeland Queen, HS, Pusang ina nyo, Kathy, Liam, and S4 Shan. Maraming salamat sa support. Patreon, of course, is one of the ways you can support the podcast. One of the perks and one of the tiers of Patreon is you can join the calls. So, pwede kayo makipag-interact with the guest after the interview. Pwede kayo magtanong ng questions on the spot. So, that's one of the perks of that. Sa YouTube members rin, meron yun, certain tier. You can do that. So, check nyo na lang sa description link paano yung pag-join sa ganyan. Pwede rin kayo mag-support sa ibang paraan, of course, kahit walang monetary value.
kung active ka sa Reddit, baka gusto mo share yung mga naghahanap ng podcast recommendation. Gaya nila Vince SM53, Kacharsis, One Inevitable 7206, and Say the Name Yonggi. Sana tama pagka-pronounce ko. Yonggi. Say the name Yonggi. Ayan, may aso, may ingay. Pasensya na. So, thank you sa mga nagre-reco sa Reddit. Maraming salamat. And nakakatulong kayong, ayan, dumami ang listeners natin. And hopefully, dumami rin na mag-share. Kasi halo-halo. Pinapansin ko naman kung saan galing yung mga nag-share. Minsan sa Reddit, minsan sa TikTok. Ayan, lumalakas yung tahol ng aso, sabi sa akin, tapusin mo na. Ayan, tapusin ko na. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Maraming salamat sa inyong lahat. Please stay safe. LL Peeps! Ayan. So dahil sa experience ng anak ni El, napaisip ako tuloy sa mga imaginary friend. Technically, sa tingin ko, mga anik-anik sila sa mundong hindi nakikita. Either human spirit, elemental, or other entities which we cannot really classify. Siyempre, sa more scientific or psychological approach, sabi, binasa ko lang to, na-research ko, sabi is parang pretend play yan. Na supposedly kailangan ng mga bata sa kanilang development, so younger ages na 3 to 7 years old, di ba? Nagtitake on sila ng different roles, different personalities, and nakakatulong sa learning process nila sa iba't ibang skills na nakikita nilang ginagawa ng mga tao around them. So, para maintindihan nila, parang nag-empathize sila, para mag-gets nila ano ba yung ginagawa ng tatay ko, ano ba yung ginagawa ng nanay ko, ano ginagawa ng lola ko, ng kasambahay ko, ng lolo ko, parang ganun. So they take on these roles and they invent personalities for that. So parang practice ground nila for navigating relationships sa immediate environment nila. Yun yung yun yung sa explanation ng scientific community's imaginary friend. So, let's say, si tatay, ganito, nakikita niyang ginagawa sa bahay. Kasi sa bahay lang naman siya usually sa first years of his or her life. Ginagawa niyang character yun, na imaginary. O, diba? So, si lola naman, ganito ginagawa sa bahay, nagluluto, tumutulong sa housework, o kanya, nakaabang lang yan, nakaintay, si nanay yung nagtatrabaho. So, again, depende yun sa family dynamics, diba? So, ginagawa rin ng parang imaginary character friend nung bata yan. So, this is just surface level information on how the scientific community would explain it, imaginary friends. Yan yung one-off, hindi lang yan, one-off. Ayoko naman maging internet science ng buong portion na to, just talking about ano ba scientific explanation sa imaginary friends. Although, ang consistent ko naririnig, mapunta tayo sa paranormal side, sa podcast side, ang consistent ko naririnig is, again, baka nakakondition ko rin sarili ko kasi palagi ko naririnig to. Baka, for me, sa kakarinig ko, na ginawa ko na siyang truth ko, which I think hindi naman posibleng may ibang aspects to it na hindi lang naman just because 7 years old na wala na. So, naririnig nyo yan na pag 7 years old na yung bata, nawawala na yung kanilang imaginary friends. Diba? O mas hindi na sila nakakakita. Hindi lahat ganon, pero kadalasan ganon. So, sabi nila sa spiritual field, yung children, very innocent, very open to the spiritual world. Nakikita nila yung namatay na grandparents, mga namatay na pets. Minsan, ibang entities pa nakikita nila. So, depending on their, attunement. Yun ang aking palagi sinasabi. Depende sa attunement ng tao. Kaya ni Liz. Si Liz, mga human spirits yan. Si JM, ayan, may elemental side yan. Si Sam, ayan, pareho yan. May halo talaga. So, depende talaga sa attunement kung ano nakikita, di ba? So, yun nga sabi, 7 years old nawawala. So, ang galing lang sa kwento ni El, meron stories from older cousins or
older children, di ko alam kung cousins niya yun pero older children, doon sa bahay na yun, natumira sa bahay na yun. And consistent yung pangalan ng imaginary friends. So doon lang talaga medyo na iba. And may proof nga, sabi ni Al, may proof siya nung pagsabi ng anak niya. Di ba? So naghanap rin ako actually ng isang kwento na medyo ganung level. So share ko lang dito, yung link ng kwentong to nasa show notes pero hindi sa Pilipinas to. So ang kwento nito is meron multo na si Kevin ang pangalan. So yung isang nagkwento, sabi niya, pumapasok si Kevin, yung friend niya si Kevin, nakausap niya, bumibisita sa bedroom window niya gabi-gabi. So nung bata siya, dinescribe niya sa parents niya to, si Kevin na bumibisita nga sa kanya. Tapos syempre, tumanda na sila and yung kanyang older brother nag-move into that same house. And 1 month pa lang daw, yung 3-year-old daughter ng brother niya, technically pamangkin niya, may kaibigan rin daw. Pangalan ay Kevin. At nung pinapadescribe nila, pareho yung description dun sa unang kwento, dun sa batang nagkwento, nung bata pa siya. So, meron din isa pa sa same house, may mas matandang pamangkin na nagtanong, sino ba daw yung little boy sa hallway? Pero technically, nung time na yon, siya lang yung bata dun sa bahay na yon. So, similar kay El, 3 separate children across 3 different times na walang shared information at same yun din na-describe. So, very curious. Doon ka mapaisip na, bakit hindi na imaginary friend to? Pero personal ko nang na opinion to, gusto ko rin ma-verify na minsan I think yung imaginary friends, or mga anak or pamangkin nila, feeling ko minsan parang thought form siya na sa kakaisip ng pamilya na may multong lalaki dito, si Kevin ang pangalan. Posible na buo rin nila yung thought form na yun. So, hanapin nyo yun, research nyo kung first time nyo marinig yun. Tulpa, thought forms, ayun, nabubuo yun ang ating mind. So, feeling ko minsan, hindi ko sasabi palagi, feeling ko minsan may ganun aspect. Especially dun sa mga stories na parang, ingay ng aso. Siyempre yung stories na urban legend. Parang ganun. So, kung gusto nyo yung effort, yun nga, kailangan nyo ng psychic investigation. Alamin nyo yung history ng lugar, history ng area, sino mga tumira dati, meron bang kapitbahay. So, historic and psychic investigation para ma-solve yan. And hindi nyo naman i-effort yan, di ba? So, kung may time lang, daming time no? Pero yun yung ideal way of finding out. Ano nga ba talaga? Pero kung deadmahin nyo na lang, okay, sige, meron dyan. Di ba? Hindi naman siya nanggugulo at wala naman siyang ginagawa sa atin. Natural na may nakakakita sa kanya kung may sensitive. So last na, bago tayo matapos sa LL, naisip ko lang, bakit ganun yung names? Panjit and Panda. Tapos naalala ko yung, medyo dark to, naalala ko yung sa Epstein Files, may ibang bata na nabubugbog. And kung alam nyo yung, kung mahilig kayo sa conspiracies, may sinasabi silang panda eyes. Panda eyes ang tawag. Tapos naisip ko, yun kaya reason kung bakit panda. Na nabubugbog yung bata nung buhay pa siya. So hanggang kamatayan, yung pinaproject niyang itsura niya, yung may bruise yung mata niya. 2 mata niya. Kaya mukha siyang panda. Kaya tinawag siyang panda. Yikes. So, medyo dark lang yun. Pero naisip ko lang, bakit kaya Panjit and Panda? So, again, it could requires historic and psychic investigation para ma-solve yan. And I don't think i-effort natin yan. So, iwan na lang natin. Meron doon, thought form or not, meron doon, nakikipaglaro. Minsan nakakatakot siguro ang dating. Pero, ayun. So, hanggang next week, dyan na muna tayo. See you all next week.